Today, ipapakita ko sa inyo ang gaming PC na binid ko na sa tingin ko ay ito ang pinakamabigat at pinakamahal na binuo ko ngayong taon. Yo boys! It's your boy Jonic. Maligayang pagbabalik dito sa PKT. Itong PC na to ay talaga namang top of the line gaming PC. Hindi pa naman ito yung pinakamalakas sa ngayon, pero definitely upper high-end components ang meron ito. Sobrang powerful na mga components na nasa loob nito. Kaya naman mamaya, may sasabihin ako sa inyong importanteng dapat ninyong i-consider and to keep in mind pag magbibid kayo ng gaming PC tulad nito. So without further palabok, himayin na natin ulit ang mga sahog. Let's go! Unahin natin ang pangatlo sa pinakamahal na component nitong build. The Asus ROG Strix Z790F Wi-Fi 2. Ito ang mag-i-ensure ng smooth communication ng ilalagay nating CPU sa mga iba pang mga components na kokonekta dito. Itong motherboard na to ay may ipinagyayabang na cutting-edge features like PCIe 5.0 support, Wi-Fi 7, and a 20+1 power delivery system na mag-provide ng stability para sa ating mga demanding tasks and also durable enough to support overclocking. Sa puso naman ng ating motherboard ay ilalagay natin ang Intel Core i9-14900K na may total of 24 cores and total of 32 threads. Pang workstation na yung dami ng cores na ito na kahit anong demanding task pa yan, mapa AAA gaming to complex video editing, ready itong pumalag. Para naman ma-ensure natin na seamless ang multitasking and rapid data access, dalawang 16 gigs DDR5 6400 mega transfers per second na T-Force Delta RGB ang ating mini-stress dito. Mini-stress? Kinabit. For lightning fast boot times and application loading, ininstalan ko ito ng Team Group MP44L 1TB SSD and 1TB din na Crucial P5 Plus M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD. Mabilis ang read and write speeds nito at siguradong smooth and responsive ang ating magiging computing experience. Yun nga lang, pag may dalawang OS, tatagal yung time to boot niya ng additional 30 seconds. So, kailangan mo pang pumindot kasi mamimili kayo. Para naman sa kahan ng PC na to, ito yung malaki at mabigat na Asus Top Gaming GT502 mid-tower case. Sobrang spacious ang interior na ito na talagang maluwag ang space niya so that pwedeng hindi mo na ayusin ang cable management niya sa likod. Charot lang yun. Tapos, dahil kailangan natin ng magandang positive airflow sa system na to, kinamitan ko ito ng 7 piraso ng Asus Top Gaming TF120 ARGB fans. 6 na papasok at 1 palabas. Dahil sobrang malakas ang processor nito, malamang mabilis din uminit ang ulo niya. Kaya ang Asus ROG Ryujin 3360 na ang bahalang magpalamig sa kanya. Ito ay may 8 Gen Asetek pump and cold plate, tapos may embedded BRM microfan din siya. So, hindi lang siya pang CPU, pang chokes and MOSFETs din siya kasi matik tatamaan din nito yung heatsinks Tapos, meron din nga pala ito na 3 sobrang tahimik na 120mm fans na sisiguraduhin may optimal heat dissipation ito. Mga Noctua fans kasi yan Di nga lang mukhang mabilis kasi walang RGB. Pero hindi naman siya kulay etchas. Itong system ay i-energize naman nitong Asus ROG Strix 1000 watts Gold Aura Edition. Solid yan! Alam nyo na yan! Parad nyo na yan Legit 80 plus gold na i-ensure ang efficient power delivery at mababawasan yung mga latak na konsumo ng kuryente. Check nyo lang yan sa cybernetics page nila, di ba? This is more than enough to handle the demands of these high-performance components. So overall, ito ang itsura ng around 220,000 pesos na gaming PC. Sa combination ng Intel Core i9-14900K and RTX 4080 GPU, ay talagang wawalang yain nito ang 1440p and 4K gaming. Pero speaking of naiiyaman ako sabihin pero ginamit ko lang to sa 1080p monitor. At ito na nga ang importanteng consideration to keep in mind pag nag-top of the line PC build ka with high-end components. Kasi if i-pair natin ito gamit lamang ang 1080p monitor, di na agad nito magagamit ang kanyang resources ng pinaka-efficient. Yung talagang gamit na gamit. Ang 1080p monitors kasi ay meron lamang maximum resolution na 1920 by 1080 pixels.
which means it can only display a certain level of detail. While yung mga high-end GPUs tulad nitong RTX 4080 ay kayang mag-handle ng mas mataas pa na display resolution like 4K or even 8K. Sa madaling sabi, hindi mapupuli utilize ang potential ng GPU mo pag naka 1080p monitor ka lang. In essence, para ka nag-drive ng Bugatti sa masikip at matraffic na kalsada ng Metro Manila. Hindi mo masasagad ang kanyang full potential dahil sa limitasyon ng kalye. Pero pogi ka naman. Subalit, ngunit bagamat datapwat, kung gagamitin mo ito at heavy ka sa content creation na 3D rendering, video editing, o iba pang GPU-intensive tasks, doon na nag-iiba ang usapan. Kailangan talaga yung extra horsepower. Acceptable na yung excuse na sanay kasi ako sa 24-inch na monitor lang. Tapos, Dota lang naman nilaro ko. Kaya ganito ang bottom line. Kung 1080p gaming lang, hindi mo kailangan ng pinakamataas na graphics card, isave mo na lang yung pera mo, invest and talpak wisely, at makakakuha ka ng best performance para sa needs mo. Let me get it straight pala. Sarili ko lang yung sasabihin ko dito. Kasi 1080p monitor lang talaga yung meron ako dito. Si Asus kasi, pagkalakas-lakas ng PC na pinapadala dito sa amin. Ay naman mag-sponsor ng 32-inch 4K 240Hz OLED na monitor. Charot. So, ayun na nga. Sa lakas ng system unit na to, hindi mo siya gugustuhin ipares sa 1080p monitor lang. Una, overkill siya. Pangalawa, yung gaming performance niya ay mas magiging dependent sa CPU power rather than sa GPU. So, kung hindi lang rin kasing lakas itong 14900K yung CPU mo, talagang ma-hold back nun yung malakas mong GPU sa mga piling laro. Pangatlo, hindi mo mai-utilize yung key features na meron ang RTX 4080 na mas tailored para sa mataas na resolution tulad ng hardware accelerated ray tracing and DLSS 3.0 frame generation. Tapos, ang panghuli, wala ka din masyadong makikitang visual benefits. Mas madami pa sanang details ang mabibigay ng 4080 mo eh. Kaso lang, yung sagad mo na, 1920 by 1080p pixels lang. So that's it! If you want more videos like this, get subscribed, enable notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care. Thank you and GG. Finish.